Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libo-libong tao, anupat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseyo, ito'y ang pagpapaimbabaw, walang natatago na di malalantad, at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin sa inyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi pinapabayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa sa mga maya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa Ebanghelyo, pinaaalala sa akin ni Jesus na hindi dapat ako matakot sa ibang tao o sa kanilang sasabihin tungkol sa akin. Madalas, natatakot akong gumawa ng tama o gawin ng mga bagay na gusto ko dahil mas iniisip ko ang opinyon o sasabihin ng iba tungkol sa akin. Ngunit sinabi ni Jesus na mas higit na mahalaga ako sa Diyos kaysa sa kahit anong maliit na bagay tulad ng mga maya. Ang Ebanghelyo ay nagtuturo sa akin na magtiwala sa Diyos ng buong puso. Hindi natin maiiwasan ng takot o pag-aalinlangan, ngunit sapat na ang kanyang pagmamahal at gabay para humarap sa anumang hamon sa buhay. Pinaaalahanan ako ng Ebanghelyo na mamuhay ng totoo dahil lagi kong kasama ang Diyos. Panginoon, turuan mo akong magtiwala sa iyo at huwag matakot sa ibang tao o sa opinyon nila. Patawarin mo ako sa oras ng mga nahihirapan akong sumunod sa iyo dahil sa takot. Naway palagi mo akong gabayan at ipadama ang iyong pagmamahal sa bawat desisyon at kilos ko. Amen.